Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman hindi na nakapagtimpi itong si Vice President Sara Duterte at talagang buenaltahan nga itong si General Marbel. Matatandaan nga natin ang ginagawa sa Davao mismo na mapa hanggang ngayon ay naka full gear pa rin sila. At talagang umiikot nga sila sa Davao. Dito nga natin makikita mga kaibigan na hindi lang nga ang KOGC ang kanilang plano dahil talagang may plano rin sila kay Vice President Sara Duterte. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itinuro na nga ni General Romel Marbel kung sino nga ba talaga ang pasimuno at mastermind sa kanilang ginagawa. Maraming may ayaw neto dahil talagang may tiwala sila kay Vice President Sara Duterte. Ngunit talagang wala silang magagawa dahil utos nga ito ng kataas-taasan. Kaya naman ngayon ay nanggagaliitin na sa galit si VP Sara Duterte dahil talagang pinepersonal na ni Kuting ng Norte ang labanan na ito na talagang gusto nang mawala si VP Sara Duterte sa mundo ng politics. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang wala na nga ba talagang pag-asa na maayos ang bansa natin ngayon dahil nga talagang mas lalong dumadami at nagkakagyera na. Ngayon nga ay talagang pinagtatawanan tayo ng ibang bansa at ibang lahi dahil hindi nagkakaintindihan at talagang puwersahan pa ang ginagawa ni Kuting ng Norte na one-sided ang labanan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Yan. Respect ang pinakaano nila guys. Respeto. Diba? Pero sa ginawa po sa kanya mga kaibigan, kay Vice President Sara Duterte, mukhang talagang sinisira talaga sila guys. At dinidiin po si Vice President Sara Duterte. Unang-una, paglabas po ng CCTV photo or litrato, di umano sabi ko di umano, ay bawal naman yun. Kasi yung lugar pala na yun mga kaibigan na dinaanan po ni VP Sara, para lang pala yun sa mga VIP. Wala pong ibang tao nakakapasok dun guys. Pero bakit po nakuhaan siya ng video at kumbaga parang CCTV ang dating nun Tapos parang in-screenshot. Pagkatapos nun, pinakalat sa social media. Di ba kaya nga nalaman natin na umalis siya ng Germany? Pinakalat, syempre bumagyo, bumaha, yun na yun. And the rest was yun na, nagkagulo na. Kasi nga, syempre, timing din naman kasi pag alis ni VP Sara, bumagyo, wala naman tayong alam dun. Diba? Kaya po mga kaibigan, nagalit po si VP Sara guys. Ito pakinggan lang muna natin guys yung updates para po lahat po tayo mga kaibigan ay ma-aware din tayo sa mga nangyari, no? Ito po. Tapos mamaya po basahin po natin ang kanyang open letter po para po kay General. Okay? Ito po, saan na ba yun? Play lang natin guys Lalain, ano-ano ang detalye ng open letter ni VP Sara at may tugon na ba dito ang PNP Chief? Kanina umaga inilabas ni Vice President Sara Duterte itong kanyang open letter kay PNP Chief Marbel. Pero hanggang sa ngayon, hinihintay pa natin kung ano ang magiging tugon ni PNP Chief Marbel dito. Pero una niyang pinahayag na kulang ang tauhan ng Philippine National Police, particular na dyan sa National Capital Region. Kaya kailangan nilang hugutin itong 75 na security detail ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Jeronimo Bonina, bayot ka! Oo nga, parang hindi kaya bayot to guys. Joke lang mamaya, anuhin nyo ako joke lang yun kayo naman Sabi ni Jeronimo Bonina, hindi naman ako nagsabi. Hello Chrissy Brooks, kumusta ka na dyan? Rosalie Banjoho, ayan
Sabi kasi ni Jeronimo Molina, bayot ka. Oh, sino ba nakakaintindi ng bayot? Ay, nako. Ano ba yung PNP natin? PNP chief? Corazon Austero, congratulations. Ayan, first honor, Victoria Galvez, hello. Ayan, si Danilo Mariboho, Banderas Bong, Efren Infante, Lynn Cordinera, hello. Lalaine Garcia, Joe Reyes, Leo Bonag, Mirna Magno, Chrissy Brooks. Yun, ano ba ibig sabihin ng bayot? Sino ba si Bayot? Bayot box. Grabe naman to si Chrissy Brooks. Naupo ako dun Ay, bayot na yung natin. Kasi masyadong maingay masyadong maano yung bibig niya Ewan ko, bakit siya ganun? Di ba? Sus Maria Joseph naman. Alam po sa mga... Lauro, Sir Pudi, Panginoon lang nakakaalam sa paghatol sa gobyernong bangang. Yes, Lauro, I agree. Ha? Ano yung bayot, guys? Spike Limbo, hello? Walang gusto mag-comment, Ay, nako. Ito po, i-play na nga natin. Mambihira naman, Natawa ko dun, Pinatikos ni Vice President Sara Duterte si Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil kaugnay ng issue sa pagbawi nito sa 75 pulis na naka-assign para sa kanyang security detail. Sa open letter na inilabas ni VP Sara kaninang umaga para kay PNP Chief Marbil, sinabi nitong ni-recall ni PNP Chief ang kanyang 75 na PSPG o PNP Police Security and Protection Group personnel matapos siyang mag-resign bilang Secretary ng DepEd at paglabas sa cocaine video kung saan makikita ang umano'y mukha ni Pangulong Marcos na gumagamit ng iligal na droga. Ayon kay VP Sara, ito ay malinaw na political harassment. Lalo na't kasamaan niya sa mga tinanggal na escort ay mga pulis na kanyang pinagkakatiwalaan dahil dati na silang nagsisilbi bilang security personnel niya noon pang 2007. Ang ilan dito ay naging security detail din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Noong nakaraang linggo ay kinumpirma ni VP Sara na tinanggal ni PNP Chief Marbil ang nasa 75 PSPG na naka-assign sa kanya. Ginawa umanong pagbawas sa unnecessary deployment ng mga security personnel sa low-threat individual para madagdagan ang puwersa ng mga pulis lalo na sa National Capital Region. Sinabi rin ni PSPG Director Police Brigadier General William Sigon na may 31 na PNP personnel pa na nanatili kay VP Sara at nasa National Capital Region naman ang 75 na PSPG personnel. Giit ni VP Sara, hindi naman makakaapekto sa kanyang trabaho bilang ikalawang Pangulo ng bansa ang pagbabawas sa kanyang security personnel mula sa PNP. Pero ang hindi niya umano matitiis ay ang pagsisinungaling ni PNP Chief tungkol sa issue. Partikular na ang umano'y sinabi nitong request for relief na hindi umano nangyari at ang tila palaging pagbanggit sa pangalan ni VP Sara sa tuwing magpapa-interview sa media. Anya, sana lang matapos na ang usapin ito dahil mas marami pang suliranin ng bansa na mas dapat pagtuunan ng mga nasa kapangyarihan. Hiling ni VP Sara kay PNP Chief Marbil, huwag na siyang banggitin sa mga interviews niya at magsabi ng totoo para hindi anya magkabuhol-buhol ang kanyang kwento. Sa inilabas naman na pahayag ni Senador Bato de la Rosa, sinabi nito sa mga dating PNP at AFP na magaling sa armed combats at nais magbigay ng seguridad kay VP Sara na magsalita na at kung maaari ay mag-volunteer para sa proteksyon ni VP Sara. Ayan po mga kaibigan, si Marbil! Marbil! Kumusta ka na, Marbil? Nako. Ano ba yan? Sus, Maria Joseph Ginoo. Ha? Ibang klase talaga itong si Marbil,
Ito po, may pahayag po si basahin lang natin guys bago po natin putahan yung letter, open letter po. Ito po mga kaibigan, nagbigay na po ng pahayag si Senator Bato de la Rosa. Ayan sinuportahan niya po si VP Sara mga kaibigan. Ang sabi niya sa kanyang pahayag, sa kanyang page, attention former PNP, AFP, pairs who are good at armed combat and volunteering to provide security and protection to BP Inday Sara, please sound off. Bayanihan lang, walang sweldo. Ayan po ang sabi po ni Senator Bato de la Rosa mga kaibigan. So yun yung sinasabi ko sa inyo guys. Ito kasi si Marvel. Ito kasing si PNP chief. Wala namang problema si BP Sara. Wala naman siyang problema guys. Kilala naman natin ang mga Duterte, di ba? Hindi naman sila mahirap kausap eh. Pero bakit kasi palaging binabanggit ang kanyang pangalan sa press con? At parang binabaligtad. Parang palaging nagsisinungaling. Yan ang ayaw niya mga kaibigan. Di ba? Kilala natin ang mga Duterte guys. Hindi yan basta-basta pumapatol. Pero this time, bakit po nag-aaganito si BP Sara? Kasi nga, pati pamilya na involved na dito mga kaibigan. Delikado po yun. Di ba kahit ako, pamilya, sige, galawin mo ang pamilya ko. Ako, okay lang, sige ako, batuhin mo ako ng batuhin. Pero pag pamilya ko, sinama mo. Talagang magkaano talaga tayo, di ba? Magkakasubukan. Ganun naman yan, di ba? It's a normal thing or normal reaction yan eh. Hindi naman robot si BP Sara. Di ba? Kaya po guys, nakapagbigay po siya ng open letter kay General. Bayot. Grabe kayo Ito po, sabay-sabay po nating basahin guys ang kanyang open letter para lalo po nating maintindihan mga kaibigan. I-post ko lang para po lahat kayo ay makakabasa din. Okay? Ito po ang kanyang open letter para kay Bading Garcia. Okay, basahin lang natin. Nilakihan ko guys para mabasa nyo rin Nilakihan ko yung yan, basahin po natin sabay-sabay mga kaibigan, okay? Open letter to Romel. Romel Marbil. Ang ganda ng pangalan, Romel. Hi Romel. Ang ganda ng pangalan, Okay, basahin natin guys, sabay-sabay tayo. Noong lumabas ang issue ng pagbabawas ng aking security personnel, nagbigay agad ako ng pahayag na hindi ito makakaapekto sa aking trabaho bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Ayan. Hangad ko sana na matapos na ang usaping ito dahil hindi hamak na napakaraming mga suliranin ang ating bansa na higit na mahalaga kaysa sa aking proteksyon. Okay klaro po yan guys Talagang napaka-humble po ng ating mahal na Vice President Wala siyang pakialam sa kanyang protection, basta unahin natin yung bayan, unahin natin yung mga tao. Okay? Subalit, tila nakatatlong interview na. Tatlong interview ka na patungkol sa akin. Yun. Nakatatlong interview na pala na patungkol kay VP Sara guys, itong si General. Grabe naman pala to. So, sa isang banda, naiintindihan kita sapagkat natural lang sa mga nagsisinungaling, ang sakit. Natural lang sa mga nagsisinungaling na magkaroon ng sari-saring kwento at dahilan. Pero hindi ko maatim ang tuloy-tuloy na panlilinlang sa aking mga kababayan. Kasi syempre guys, parang palagi nagsisinungaling. So syempre, siya ay nasisira. Nasisira po ang ating mahal na Vice President. Diba? Uulitin ko, wala akong problema sa pagbawi sa mga PNP personnel bilang security team ng Office of the Vice President or the OVP. Kaya lang, magtrabaho na walang security. Kumbaga guys, kaya kong magtrabaho na walang security. Yan po ang sabi ni VP Sara. Ngunit, may problema ako sa mga kasinungalingan
na ipinapahayag sa taong bayan. Lalo na kung ang mga kasinungalingan, ito ay mula mismo sa pinakamataas na opisyal ng kapulisan. Grabe! Ang kasinungalingan mismo, galing mismo sa pinakamataas na opisyal ng kapulisan, mga kaibigan. Iisa-isahin ko. Nako, eto na. Iisa-isahin ko. Eto na guys, iisa-isahin na po. Okay, una. Number 1, ang Vice Presidential Protection Division or the VPPD na isinailalim sa PSPG. Ayon sa utos ng NAPOLCOM, ay sadyang ginawa para hindi pakialaman na mga tulad mo ang security ko at ng mga susunod na Vice Presidente ng bansa. Malinaw ito sa mga dokumento ng NAPOLCOM at PNP. Grabe, no? Ang tindi. Tuloy natin. Pangalawa, ito na po yung pangalawa, guys. Lakihan natin para mabasa ng lahat. Pangalawa, he said local police also augmented Duterte security every time she visits provinces. Yan ang sabi, ha? Kaya nga may VPPD para walang hablutan at hindi maabala ang trabaho ng lokal na pulis. Pangatlo, we requested the Office of the Vice President for a possible pullout of our 75 personnel because we really need our personnel on the ground in the National Capital Region. And they agreed. Ang sinabi po ng PNP chief, sumang-ayon daw si VP Sara, mga kaibigan, na tinanggal yung 75 personnel. Sumang-ayon daw si VP Sara. Okay, ito naman ang sagot ni VP Sara. Walang request na nangyari. Sinabihan lamang ng PSPG ang OBP na kukunin nila ang mga personnel. Hindi na kami nakipagtalo dahil ikaw naman ang batas, di ba? Question mark. Kasunod nito ay lumabas na ang relief order na inuutos mo. Ito ay base na rin sa dokumento ng PNP. Pang-apat, we don't see any threat against the Vice President, so we need to reduce the people. If they want more, then we will add it, no? If they request it. Yan ang sabi ni Marbel, ha? Yun ang sinabi ni PNP chief. Ito naman ang sagot ni VP Sara. Hindi ba mayroong malisyosong pagpapalabas ng video footage? Naku, eto na. Noong ako'y nasa NAIA, kuha sa isang lugar kung saan pawang mga empleyado lamang ng paliparan at piling mga tao ang maaring nandun. Hindi na baling ako, ngunit nakuha at naisapubliko rin ang naturang video ang aking asawa at mga minor de edad na anak na naging isang malaking banta sa kanilang seguridad. Ayun. Yun naman pala. Grabe. Bukod pa nito, kamakailan lang ay nagtungo rin ang mga operatiba ng PNP sa lugar kung saan ako nakatira upang mag-casing. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Mag-casing. Pilit pang inaalam kung nasaan mismo ang bahay na inuupahan ko. Bahay kung saan rin nakatira ang aking mga anak. Kung hindi ito napigilan ng mga nagmamagandang loob na opisyal ng Homeowners Association, hindi ko alam kung ano pa ang maaaring mangyari. Nakita nyo na? General Marbel? Nakita nyo na yung ginawa nyo? Next, tuloy natin, guys. Lakihan natin para makita ng lahat. Ano ba ang ibig sabihin ng threat sa iyo? Ang banta ba ay maaari lamang magmula sa mga external elements? Hindi ba threat kung ang harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? Question mark. Di ba? Harassment din yun. Kahit galing sa gobyerno, harassment pa rin tawag dun.
Isa pa, sinasabi mong walang threat pero pwedeng mag-request ng dagdag na personnel. Ano ba talaga? Kung talagang wala kang nakikitang banta laban sa akin, bakit nagtira ka pa ng 45 na tauhan ng PNP na ikaw ang pumili? Grabe. Ibang klase, no? Tandaan mo, pagdating sa seguridad ng aking pamilya, ako ang makakapagsabi kung sino ang karapat-dapat, hindi ikaw. Batas ka lang, hindi ka Diyos. Batas ka lang, hindi ka Diyos. Number 5, the relief was for police visibility. O yan ha, sabi ha. Maganda sana ang hangarin kong totoo, ngunit kaduda-duda na ang 38 o sa 75 PNP personnel na pinili niyong masakop ng relief order ay ang mga pulis na mula sa Mindanao at pinapalipat sa National Capital Region or NCR na para bang hindi kulang ang pulis sa Mindanao. Simula na maging mayor ako ng 2010, nandyan na ang issue ng kakulangan ng pulis. Hindi mo mahabol ang pulis to population ratio mo sa pagkuha ng security ko. Ang kailangan ng PNP ay isang chief na makabagong mag-isip at gagamit ng makabagong teknolohiya, drones, innovations at iba pa upang mabigyan ng solusyon ang issue ng peace and order. Kung kaya ninyong ilagay sa alanganin ng aking seguridad, nag-alala ako sa uri ng harassment na kaya ninyong gawing sa karaniwang taong bayan. Tulad na lang ng intimidasyon sa mga ordinaryong mamamayan para sa service ng warrant of arrest para kay Pastor Kibuloy sa Davao City kamakailan. Sapul ka. Tuloy natin. Last. Ito na yung pinakahuli guys. Basahin natin. Ang relief ng PNP, ang relief ng mga PNP personnel ay dumating pagkatapos ko mag-resign sa DepEd. Pagkatapos na inihambing ang SONA sa isang catastrophic event at pagkatapos lumabas ang pulboronic video. Ayun na. Let us spare our people from all the lies. Let us call it what it is, a clear case of political harassment. Ito ay malinaw, lalo na't ang saklaw ng relief order ay ang mga tauhan ng PNP na mayroong trust and confidence ko dahil kung hindi sila security ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula pa noong 2016 ay security ko na mula pa noong 2007 or 2007. It was obviously a targeted list and a targeted maneuver, nothing else. Masyado na atang mahaba ang sulat ko. Ang gusto ko lamang ay huwag mo na akong banggitin sa mga pagpapa-interview mo. Unahin na natin ang pagtulong sa mga nabaha, ang pakikiramay sa mga namatayan, ang mga may nakakamatay na sakit na nagdarasal na dagdagan pa ang mga araw. Pagtutok sa kahirapan at gutom at marami pang ibang problema ng lipunan para sa bayan. Ayan po, Vice President Sara Zimmerman Duterte. Meron pa siyang PS. Okay, basahin natin yung PS niya or postscript. Pahabol, no? May pahabol pa siya, guys. Asahan mo ang sulat na pagbabalik ng 45 na pulis na pinili mong manatili sa akin dahil hanggang ngayon, talamak pa rin ang droga at krimen. At nanatili ang takot ng mga Pilipino sa mga daan. Sana naman makatulong ito sa trabaho mo. At laging tandaan, para hindi magkabuhol-buhol ang kwento mo, laging magsasabi ng totoo. Ayan. Napakaganda ng sinabi po ni Vice Presidente. Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. Ayan po guys. Ano masasabi nyo? Chief PNP, sana po nakikinig kayo. Sana po basahin nyo.
Sana basahin nyo paulit-ulit yung open letter. Para sa iyo yan. O, sana po matuto kayo, no? Kasi nga, masyado, sobra na kasi guys eh. Sa totoo lang, sobra na po. Di ba? Timing nung, di ba naalala nyo yun? Nung yung may sinabi siyang designated survivor, doon nag-umpisa lahat